Sa dami ng issue at pagtaas ng takot sa crypto market ngayon, isa sa mga pinaka-binabantayan ay itong si Picoin. Ayon sa marami, malapit nang bumagsak si Pi at halos lahat ay handa ng ibenta ito. Pero teka lang, may isang mahalagang technical na sinyales na hindi napapansin ng karamihan. Ayon po sa Relative Strength Index or RSI, ay meron pong tinatawag na hidden bullish divergence na posibleng magpabago ng ihip ng hangin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit akala ng lahat ay babagsak si Picoin pero posibleng kabaliktaran ang mangyari. Anong nangyayari sa mga exchange reserves, funding rates at iba pang indicators na dapat nating bantayan? At syempre, aalamin din natin kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan natin sa kung bakit iniisip ng karamihan na babagsak itong si Picoin. Yan, una sa lahat ay tingnan po natin ang nangyayari sa exchange reserves. Tumataas ito ng malaki. Yan. Or tumataas po ito ng malaki nitong mga nakaraang linggo. Ang ibig sabihin po nito ay marami ang naglalagay ng Picoin sa mga centralized exchanges tulad po ni Binance at saka KuCoin. Ayan. Pero syempre, hindi pa po available itong si Picoin kay Binance or kay KuCoin. Yan. Sa mga mas maliliit na exchanges katulad po ni OKX at saka Gate.io. Ayan, nakikita naman po natin dito. OKX, Bitget, Mexi, Gate.io. Ayan. At ayan, gaya ng aking sinabi kanina ay marami po ang nagdi-deposit ng kanilang Picoin sa mga centralized exchanges. At kapag ginagawa ito ng mga tao, kadalasan ang ibig sabihin nito ay handa na po silang ibenta ito. Ibig sabihin ay meron pong mas mataas na sell side pressure. Ito po ang dahilan kung bakit maraming traders ang natatakot. Kapag maraming supply ang pumapasok po sa exchange, nagkakaroon ng posibilidad na bumagsak ang presyo dahil po sa oversupply. Ang pinakabagong data po natin ay nagpapakita na mas maraming net inflow kaysa sa outflow. Ibig pong sabihin ay mas maraming Pi ang pumapasok kaysa sa umaalis sa exchange. Malinaw po na may takot ang mga tao at gusto po nilang i-convert itong si Picoin sa cash. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa funding rates ni Pi Network. Ayan. At ano po ang sinasabi ng funding rates at bakit po ito importante? Kapag pinag-uusapan natin ay ang tungkol po sa perpetual contracts, ay meron tayong tinatawag na funding rate. Ang funding rate ay parang bayad po ng mga trader na may long positions sa mga short positions at vice versa. Sa kasalukuyan ay malalim sa negative territory ang funding rate ni Picoin. Ibig pong sabihin, karamihan ng mga trader ay nag-short or tumataya na babagsak ang presyo ni Pi. At sila pa ang binabayaran ng mga long traders para manatili sa kanilang posisyon. Malaking sinyalis ito na bearish po ang market sentiment. Pero kahit ganito po ang sitwasyon, may mga interesting na pattern na lumalabas sa ilalim po ng surface. Ngayon ay ano po ang ipinapahiwatig ng tinatawag pong Elder Ray Index. Ayan. Ang Elder Ray Index. Kung titignan naman natin ang Elder Ray Index, isa po itong indicator na sumusukat sa lakas ng mga buyers at sellers. Ayan, tingnan natin asan ba yung Elder Ray Index na yan. Ayan, sumusukat po ito sa lakas ng mga buyers at sellers. At dito po sa kaso ni Picoin ay medyo malungkot ang sitwasyon. Ayan. Medyo malungkot po ang sitwasyon ng mga bulls o mga gustong tumaas ang presyo. Kasi ang
bear power ay puro pula. Ayan, puro pula pa rin. Ayan, yung nandito po pala, ayan, nakikita natin dito yung kulay red. Ayan, yan po yung Elder Ray Index. Hindi na siya nagsusurge o hindi na siya lumalaki tulad ng dati. Ibig sabihin ay baka hindi pa totally bumibigay ang mga bulls. Kaya baka nagkakaroon na po ng standoff sa pagitan ng bulls at saka bears. So sa madaling salita ay wala pang breakdown pero wala rin tayong malinaw na breakout. Kaya tahimik po pero tensyonado. Ayan. Dito naman po tayo sa RSI kung saan ay nagpakita raw po ito ng hidden bullish divergence. Ayan, ito po pala yung ating Elder Ray Index. Yan po pala yung Elder Ray Index natin. Ayan, pero ayan, gaya ng sinabi ko kanina, ayan, yung ating Elder Ray Index ay ito po ay ayan, yung nakikita po natin dito ay hindi po siya nagsusurge, hindi po lumalaki yung sukat nito at nananatili po itong kulay red. Kaya ayan, ibig pong sabihin ay may standoff sa pagitan ng bulls at saka bears. Kaya sa madaling salita ay wala pang breakdown. Kaya hindi pa malinaw ang breakout dito. Ayan, dito na po tayo sa RSI. Yan po yung nakikita natin na indicator dito sa ibaba na bahagi ng ating chart. At nakikita po natin dito yung hidden bullish divergence dito sa RSI. Yan, pinapakita po yan ng kulay blue na arrow. Yan, yung kulay blue na arrow. Dito sa chart, dito sa main chart, ay nakikita natin na pababa yung trend. Pero dito po sa RSI ay pataas yung trend. Kaya dahil dyan ay meron tayong hidden bullish divergence. Ayan, ito po yung pinaka-critical na bahagi ng analysis dito. Habang bumabagsak po ang presyo ni PAI, ay napapansin ng mga analyst na ang RSI ay gumagama naman ng higher lows. Ang tawag dito ay hidden bullish divergence. Isang technical na sinyales na ito ay nagsasabi na humihina na ang bearish pressure. Kahit hindi pa ito ramdam sa aktual na presyo, sa simpleng salita, baka maitinatagong lakas si Picoin na pwede pong magresulta sa isang biglaang reversal pataas. Ngayon ay saan naman po pupunta ang presyo ni PAI kung sakaling totoo ang reversal na ito? Ngayon, kung sakaling magkatotoo ang hidden bullish divergence, ay possible raw na maabot ni PAI ang resistance zone sa presyong 0.4797 at 0.5152. At kung mabasag pa niya ang mga ito, posibleng tumaas pa siya hanggang sa presyong 0.60. Gamit po ang Fibonacci indicator, may mga additional resistances sa mga presyong 0.5037, 0.5347, at saka 0.5657. Pero kung pag hindi po mag-hold yan or mababasag ang support sa presyong 0.4035, maaring mabasag po ang bullish momentum at tuluyang bumagsak ang presyo ni PAI. So, literal na nakasabit po sa manipis na linya si Picoin ngayon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kung isa ka sa mga trader o investor dito sa Pilipinas na nag-hold o nagtitrade ng Picoin, mahalaga na alam mo ang galaw sa likod ng presyo. Hindi po sapat na makita lang natin na bumababa ang presyo. Kailangan ay alam natin kung may mga indikasyon na pwedeng bumaliktad ang trend. Ang mga tulad po ng RSI divergence, funding rates at saka exchange reserves ay mga tools na makakatulong po sa atin para hindi po tayo basta-basta mag-panic sell. Kung ang analysis po natin ay tama, posibleng makakita tayo ng short squeeze. Ibig sabihin ay yung mga short dito yung mga nag-short dito kay PAI ay mapipilitang magsara ng kanilang posisyon kapag biglang tumaas po ang presyo.
At ito po ang siyang magpapaangat palalo sa kanyang presyo. Pero kung pag bumagsak po si Picoin sa ilalim ng presyong 0.4035, dapat ay maging handa po tayo. Maaring hindi pa ito ang tamang panahon para mag-hold ng long positions. Sa mga ganitong sitwasyon, ang risk management po ang pinaka-importante. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyayari po ngayon dito kay Picoin ay isang classic case ng market fear versus hidden momentum. Maraming trader ang sumusunod lamang po sa sentiment, pero may ilang masinsinang nag-aaral ng mga charts at saka indicators. At base po sa RSI divergence, mukhang may bulong-bulong na si Pi ay posibleng hindi bumigay agad. Pero paalala lamang po, kahit gaano po kaganda ang technical analysis, wala pa rin pong garantiya. Lalo na dito sa crypto na sobrang bilis ang pagbabago ng galaw. Kaya ang payo ko po ay gamitin natin ang analysis bilang gabay at hindi po emosyon ang ating pairalin. Lalo na kung pera ang ating pinag-uusapan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.